Hi everyone! Welcome uli dito sa aking Facebook page at sa aking YouTube channel. Kumusta po kayong lahat? Happy Friday po sa inyo. At bukas ay weekend na naman, pahinga na naman tayo. Sa video na ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa isang promotion ng isang opisyal ng AFP or ng Armed Forces of the Philippines na kung saan promotion na sana naging bato pa. Ito ang naging kaso ni Ranulfo Sevilla, ang Deputy Commander ng Special Operations Command. So bali, ang ranggo yata ni Ranulfo Sevilla ay Colonel pa. So ngayon, 10 silang opisyal ng AFP na kung saan i-confirm sila sana ng Commission on Appointments a few days ago. So dito sa 10 officers, 9 ang na-confirm ng Commission on Appointments except si Ranulfo Sevilla na ipopromote sana from Colonel to Brigadier General. Ang nangyari, hindi ito natuloy at ipinagpaliban ng Commission on Appointments yung promotion sana ni Ranulfo Sevilla. Ito ay dahil pumunta mismo sa Senado during the confirmation ng Commission on Appointments ang sinasabing asawa niya na si Tess Sevilla. At dito nga nagsalita itong asawa ni Ranulfo Sevilla at sinabi nga niya na hindi dapat ma-promote itong si Ranulfo Sevilla dahil inaakusahan niya ito ng violence against women and children. Kumbaga, idinetalya niya ang pagiging di umano'y irresponsable nitong si Ranulfo Sevilla sa kanyang asawa at 2 anak na kung saan halos wala itong sustento. Kung meron man daw, ang pinakasustento na nito ay 2,000 piso lamang. So pakinggan natin ngayon yung mga sinabi ng asawa ni Ranulfo Sevilla kung bakit hindi niya papayagan na ma-promote ang kanyang dating asawa. Hindi niya deserve maging isang general. Kasi sa aking paniniwala, kung isang general, naiintindihan mo ang responsibility. Alam mo ang accountability to the people, accountability to the public. Because your position is a public trust. And we are part of that public. Nagkataon lang na medyo personal level kasi nga, pamilya niya kami. Matagal na kami nagtitiis ng mga anak ko. Sustento, 2,000 pesos. From an AFP officer. Ginagawa niyang pon yung sustento pag dahil hindi daw niya nakikita yung mga anak ko. Ayaw niyang puntahan. Kahit tanongin niyo pa yung anak ko, siya mismo ang ayaw pumunta. So pagka hindi niya nakita yung mga anak niya, tatanggalin niya yung sustento or babawasan niya. Kahit may court order, hindi pa rin niya ginagawa. He refuses. And that kind of person na nang-o-oppress ng tao, lalo na ng mga kababaihan, ng mga nanay, ng mga naging anak niya, ng mga batang inosente, hindi niya deserve ma-provoke. No amount of sorry, no amount of money will make me back down. Nothing will make us back down. We deserve to be vindicated. Kasi pinalabas siya sa mga tao kahit sa AFP na yung si Tessa, sira ulo yan, naghahabol lang ng pera. Wala ba akong karapatang maghabol ng pera para sa mga anak ko? Does that make me garapal at mukhang pera kung hihingi ako ng sustento sa AFP? Hindi naman siguro kalabisan na tulungan nila ako na ibigay ang dapat para sa mga anak ko, para sa pamilya ko. It has been a very long struggle for me. Lahat na lang ng pinuntahan ko, dead end. Puro sila gentleman's agreement. Anong nangyari sa gentleman's agreement nila? May court order, gentleman's agreement pa rin. Hindi ko na po kaya manahimik. Nagtiis na po kami ng matagal. Ang masakit doon, nilulunok na nga namin yung walang sustento, kulang na sustento. Nakukuha pang mambabae. Hindi lang yun. Nilalagay pa niya sa social media account niya yung mga babae niya. As if iinsultuhin niya kami ng mga anak namin. Para para makaawa ako sa kanya. Para lungkod ako sa kanya na magsustento siya. Para ipumukha sa amin na sa amin 2,000. Ano nga yung sinabi ng kabit niya doon sa post nila? Kawawa ka naman, 2,000 abuloy. Ganun ba? Ganun ba? Ang isang kapit-apitagang gentleman na nag-graduate sa isang prestigyosong academy
Yan ba ang pinagmamalaki ng AFP? Na hinahayaan nila na nakatira ang kabit sa loob ng kapo, sa loob ng sarili naming bahay? Yan ba ang kapitapitagan na ipapakita niya na masaya at marangya ang buhay nila ng kabit niya habang kami ng mga anak ko halos manikluhod at magmakaawa para lang bigyan niya ng sustento? Yan ba ang ipopromote yung general? Hindi po kami papayag. Matagal na kaming hihirap, titiisin pa rin namin. Wag lang po siyang ma-promote. Hindi po kami magbaback down. Sa ngayon kasi, naisampa na raw kasi itong reklamo ng mag-asawa. Pero ang nirereklamo kasi nung misis ni Ranulfo Sevilla na maliban sa hindi eksaktong suporta na natatanggap niya at ng kanyang mga anak sa kanyang asawa, sinasabi rin ni Tess Sevilla na yung mga reklamo niya ay matagal na pero parang hindi ito pinapansin ng Armed Forces of the Philippines na matinding itinanggi naman ng opisyal ng Armed Forces of the Philippines at sinasabi nila hindi daw nila magagawa na hindi pansinin yung mga ganitong reklamo, lalong-lalo na kung patungkol ito sa mga kababaihan at mga bata. Ito rin talaga yung delikado kapag ang iyong posisyon ay bilang isang government official or isang military official na kung saan ang pinaglilingkuran mo ay ang bansa mo. Dahil hindi lamang yung trabaho mo ang titingnan dito. Hindi ibig sabihin na porke maayos kang magtrabaho, masipag ka, magaling ka sa iyong trabaho, ay makukuha mo na agad yung promotion na inaasa mo. Tinitingnan din dito siyempre yung background mo, yung personal na buhay mo, kung paano mo itinuturing, lalong-lalo na yung mismong pamilya mo. Dahil magre-reflect din ito na kung sabi nga nila, kung hindi maayos yung pagtrato mo sa sariling pamilya mo, mas lalong hindi magiging maayos yung pagtatrato mo sa ibang tao. Katulad ng kwento ni Tess Sevilla, kung totoo man itong kanyang mga bintang na kung saan nakakaranas sila ng physical abuse kasama ang kanyang mga anak dito kay Ranulfo Sevilla. So kumbaga dito pa lang makikita natin na siguro kailangan din ipatingin sa psychologist or psychiatrist itong si Ranulfo Sevilla. Kasi baka meron siyang problema sa kanyang anger management or di kaya ay meron siyang psychological problems. Delikado kasi kapag hindi ito nakikita dahil kumbaga yung posisyon niya ay nasa military. At kapag ka nasa military ka, hindi ka dapat magkamali dahil isang maling desisyon mo lang, magiging madugo ang kapalit nito. Well, hindi rin naman natin alam kung gaano katotoo itong reklamo ng kanyang misis dahil hindi pa nga ito napapatunayan sa korte at kasalukuyang dinidinig pa ito. Pero sabi nga nila, walang apoy kung walang usok. At hindi rin siguro maglalakas ng loob itong misis niya kasama pa yung dalawang anak niya na pupunta mismo sa Senado para lang tutulan at harangin yung promotion ng kanyang asawa. Bilang opisyal ng military, may kasabihan tayo na yung mga opisyal na ito ay tinuturing na an officer and a gentleman. Pero kung ganito yung personal na buhay ng isang officer ng Armed Forces of the Philippines, hindi ito nagre-represent ng isang matinong opisyal ng ating military. Dahil ang totoong opisyal ng military ay maayos magtrabaho, hindi lang para sa bansa niya, kung hindi lalong-lalo na sa sariling pamilya niya. Walang masama siguro kung halimbawa hindi na sila nagkakasundo mag-asawa at nagpasya silang maghiwalay. Pero hindi dapat kinakalimutan bilang ama ng tahanan ang kanyang mga responsibilidad, lalong-lalo na sa kanyang mga anak. At walang karapatan ang kahit sino man na manakit ng kanilang mga asawa or mga partners. Lalong-lalo na ipinagbabawal ito ng batas natin na sinasabing VAUSI or Violence Against Women and Children. Sa ngayon, ayon sa Commission on Appointments na binubuo ng ilang mga senador, ipagpaliban na muna nila ang promotion ni Ranulfo Sevilla at sa ngayon nire-require nila na gumawa ng kasulatan itong si Ranulfo Sevilla na kung saan nakasaad doon na magbibigay siya ng suporta sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang mga anak. At pagkatapos nito ay pag-uusapan daw uli kung itutuloy pa ba yung promotion niya para maging Brigadier General. Although may ibang mga kampo naman na nagsasabi na dapat daw ay tanggalin na sa pwesto itong si Ranulfo Sevilla, lalong-lalo na kung mapapatunayan ng korte na totoo nga itong mga bintang ng kanyang misis. Dahil kumbaga, unfit na or unbecoming na para sa isang opisyal ng military ang may ganitong mga problema at ganitong background. And this is all for now mga kaibigan.
Mahalin po natin ang ating mga pamilya, huwag po natin kalimutan ang ating mga responsibilidad sa kanila. Hindi po pwede na pakitang tao lang tayo, na tayo ay isang matino at maayos magtrabaho, lalong-lalo na kung tayo ay nasa gobyerno. Kailangan, ultimo sa mismong tahanan natin, ay maayos ang pakikitungo natin at pakikisama natin. Once again, enjoy your weekend everyone. Ingat po kayo lagi and God bless.